We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Patayng lawas sa usa ka lalaki nakaplagan sa bypass road sa Davao City. Inahan sa 2 anyos nga lalaki nga namatay humanayab-an og ginitubig sa Cagayan de Oro City. Emosyonal sa paglubong sa anak. Kapin gatos ka mga obispo anaa sa Cagayan de Oro City alang sa First Bishops Conference sa Mindanao. Ito ang GMA Regional TV. One Mindanao. Maayong hapon Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa SIR Matina sa Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Gipang relieve sa pwesto ang 19 ka mga hepe sa mga police station sa Davao City. Atong saro ng detalye nini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, gipang-relieve na sa pwesto ang 19 ka mga station commander o officers sa mga police station dinhi sa Davao City sugod karong adlaw. Gikumpirma mismo sa Police Regional Office 11 nga gililive sa pwesto ang anaa sa 19 ka mga station commanders ug OIC sa Davao City sugod karong adlaw. Ang 19 ka police stations na mga station commanders and officer in charge kay na-relieve effective July 8 today 2024. Gipuli kanila ang police officers sa gikan sa nagkadaiyang Police Provincial Offices o Regional Headquarters sa Davao Region. Giputyag usab niini ang rason sa pagka-relieve sa maong mga pulis. Ang pagka-relieve nila is part sa trabaho or duty sa regional director to assign and reassign police officers as he deemed fit. And then it doesn't mean nga na-relieve ang mga station commanders kay maapektuhan ang security o ganang gina-enjoy na peace and order karon sa Davao Region. Dukang paniini nga walay kalabutan sa pag-relieve sa maong mga hepe ug officers ang nahitabong pag-serve sa warrants of arrest batok ang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy ni atong June 10. Samtang nakatakda usab nga i-reassign ang mga na-relieve sa mga opisina sa Police Regional Office 11. Depende na sa provincial director kung asa sila ng mga offices silutang. Sara, gipasabot sa Pro 11 nga bisan pa o gipang-relieve ang mga kanhing Chief of Police o officers sa Davao City. Magpabilin lang gihapon ang hugot nga seguridad sa Dakbayan. Sara. Okay na kang salamat, Kent Abrigana. Giputiyag sa DILG nga dunay 10 million pesos nga reward money alang sa dunay impormasyon kalabot kang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ato ibalik si Kent Abrigana. Gusto ko kong i-anunsyo sa mga nanonood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila at nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos for any information leading to the arrest of Pastor Kibuloy. Kini ang gibutyag ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Dihang gianunsyo ang patong nga 10 million nga reward money alang sa makatudlo ug makahatag og impormasyon kalabot kang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Gawas kang Pastor Kibuloy, duna say tig 1 million pesos nga reward money sa uban pa ang co-accused. And 1 million each for Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semianes. Kay numduman nga ni adtong April 3, nag-issue og arrest order ang Davao Regional Trial Court batok kang Pastor Apollo Kibuloy ug kaubanan niini og kasong paglapas sa anti-child abuse law.
Samtang, niadtong April 11, mipagawa sa arrest warrant ang Pasig Court batok kang Pastor Apollo Kibuloy kalabot sa human trafficking. Sa karon, ginakuhaan pa og pahayag sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang kampo ni Kibuloy. Ako si Kent Abrigana para sa 1 Mindanao. Usa ang patay diyang gilamoy sa kalayo ang 11 ka balay sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City kagabi. Sa kuhang video sa netizen nga si Hani Mutya Ontolan daw nalukop na sa pagkag-aso og bihayag ang kalangitan pasado na sa gabi adlaw nga Domingo sa Purok Gis, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Gani tungod sa karako sa kalayo, pinaspasayan ang tibong pagresponde sa mga personal sa BFP. Sigon sa investigasyon, usa ka lalaking 19 anyos ang napalgang patay sulod sa mga nasunog nga mga panimalay. Samtang biabot sa 11 ka mga balay ang naugdaw. Ana sa kapin, 60,000 pesos ang damyos, sanglit, sagad, gama sa light materials. Padayon pa ang investigasyon sa hinungdan sa sunog. Ininda siya, katabang ni siya o pag-apula sa akwan, kalayo. Pero, wala niya nabantayan nga natrap na dahil ni siya sa siyahang kuan, palibot niya mo nang wala sa kagawas. Napil yun siya ka sunog. Sa Davao City, patayng lawa sa usa ka lalaki nga dunay mga samad dinugaban nakaplagan sa bypass road. Samtang 41 anyos nga lalaki gidunggab patay sa Barangay Tamugan. Ani ang report ni Argil Relator. Mga samad dinunggaban sa liog, dughan ug abaga ang nakita sa mga otoridad dihang gihiling ang patayng lawas sa usa ka lalaki nga nakaplagan sa kasagbutang bahin kilid sa sidewalk sa bypass road Barangay Catalunan Pequeño sa Davao City. Nakita matud pa sa usa ka langyaw ang patayng lawas samtang nagjogging kini alas 8 Lunes sa buntag o gilayon kining gireport sa miagi nga otoridad. So walay nakita na mga iyahang ID. So amo pa na yung paningkamutan karon no sa mga ubang adjacent na barangay no kung naabay tao nga nawala or insidente na panghitabo kagabi or kaganinang buntag. Nagsulob og sando shirt ug short pants ang biktima. Ginasuta pa sa Balyok Police kung sa maong lugar ba nahitabo ang pagpatay sa biktima o gilabay lang kini didto. Amo pa nang i-try og niya locate no ang mga possible CCTV no na makatabang sa investigasyon ani. Sa Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City, usa ka patayng lawas sab ang nakaplagan alas 9 Sabado sa buntag sa sitio Davao Golf. Nailhan kining si Roy Amolong, 41 anyos. Nasayran sa kapulisan nga Webes sa gabi ipadiay gipatay ang biktima. Kining mo ang suspect o kaning biktima sir is naginom ni sila. And then when naginom sila, nagkalalay sila sir tungod lagi kay mga hubog na. Nasuko ning mo ang suspect sir kay giingnan man sa biktima ang mga lumad daw is mga tapulan. Natulog matud pa ang biktima sa duyan, human nilag inom og dito na nakahigayon ang suspect sa pagdunggab sa bandang abaga sa biktima. Iya maguling gilubong sir kining mga biktima og na kuanlan ni siya sir kay na ay residente dito kani report sa kapulisan. Mi-surrender na ang 20 anyos nga suspect kinsa magatubang og kasong murder. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argil Relator para sa 1 Mindanao. Kampanya batok ilegal nga droga o loose firearms mas gipakusgan sa Police Regional Office 10 isip pagpangandam sa umaabot nga 2025 midterm elections. Gibutyag sa Police Regional Office 10 nga sagunso ng ilang mga operasyon nga ginahimo batok ilegal nga droga o loose firearms sa tibok Northern Mindanao. Matod sa opisyal, sa milabing semana pa lang miabot na sa 12 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang ilang nakumpiska gikan sa nagkanayang high-value individual sa illegal drug trade. Kini kuno ang gitutukan karon sa otoridad aron malikayan nga magamit ang kwartang halin sa droga sa mga illegal nga kahimuan karong umaabot nga 2025 midterm elections. Ilasab ginatutukan ang pagsubay sa mga loose firearms nga pwedeng magamit sa pagpamulitika. From now on, aduna nakita coordination with the LGU para sa ma-determine nato ang kaning mga areas of concern. So apil ka na ang ato ang mga ginalantaw and pagpahugot sa ato ang mga checkpoint, ilabi na sa ato ang mga border control points, ang ato ang coordination with other law enforcement agencies. Alang sa mga motorista, pagpatubil na sabdaan karon
kay muusbaw na sab ang presyo sa mga produktong petrolyo ugma July 9. Sa ikaupat nga sagunsong semana, mosaka ang presyo sa gasolina og 1 pesos and 60 centavos kada litro. Samtang 65 centavos ang iusbaw sa presyo sa kada litro sa diesel og 60 centavos sa kada litro sa kerosene. Kini na ang ika-18 nga higayon karong tuiga nga misaka ang presyo sa gasolina, samtang ika-17 sa diesel. Sumala sa Department of Energy, kini tungod sa tensyon sa Middle East o posibleng fuel demand sa summer, ilabi na sa Estados Unidos. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gilubong na ang 2 anyos nga batang lalaki kinsa namatay human nayab-an og init tubig sa Cagayan de Oro City. OFW nga inahan sa bata. Emosyonal sa lubong human nakauli sa tabang sa Department of Migrant Workers Region 10. Ang detalye sa report ni James Pauloyan. Hilom apan puno sa emosyon ang paghatod sa ulahing pahulayan ni Baby Cody Ryan Balili, ang 2 anyos nga batang lalaki nga namatay human aksidente nga nayabuhan og init tubig sa ilang balay sa barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City niadtong June 28, 2024. Gitambungan ang lubong ni Cody sa Kabanay ug suod nga higala sa pamilyang Balili. Lakip sab nga nakatambong ang iyang inahan kinsa nakapauli gikan sa Riyadh, Saudi Arabia. Nalipay ko nga nag-uul murag mixed emotions ba kay nakita na ako kong anak pero patay na wala na. Pero at least nakita ginako siya. Human nga migawas sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang istorya sa kalisod sa inahan ni Cody nga makapauli. Gilayong gipaabot sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang iyang suliran sa Department of Migrant Worker 10. Dako ang pasalamat sa OFW nga inahan sa DMW ug Migrant Workers Office sa Riyadh tungod nahangyo nila ang iyang employer nga mahatagan og 2 ka semana nga leave. Daghan pong salamat sa inyo sir kay nakatabang pod mo nga nakasugid mo sa uban sir sa akong kahimtang tapos nga nakauli po ko dire. Daghan pong salamat sir. Nasubo og naglisod pa man sa pagdawat ang inahan sa gidangatan sa iyang anak apan mao na sab kini ang iyang gikuhaan og kusog aron magpadayon sa pagpanarbaho aron mahaw-a sa kalisod ang iyang pamilya. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Viral ang tulo ka maghigala sa Davao City nga gitawag nga Hiking Titas of Davao. Gumikan taliwala sa ilang edad na saka pa nila ang usa sa pinakalisod sa kaon nga bukid sa Pilipinas. Ato silang ililahon sa report ni John D. Esteban. Nilieta Donceras Nadwa alias Inday Don, 65 years old. Rosibel Mainar, 49 years old. Danny Robles, 45 years old. Sila ang Hiking Titas ng Davao City. Taliwala sa ilang mga edad, nasaka na nila ang 5 sa pinakataas nga mga bukid sa Pilipinas. Ang Mount Apo sa Davao, Mount Dulang-Dulang sa Bukidnon, Mount Pulag sa Benguet, Mount Kitanglad ug ang Mount Katalungan sa Bukidnon. Ning bago lang, gisaka na pud nila ang usa sa mga pinakalisod sa kaon nga bukid sa nasod, ang Mount Giting-Giting sa Romblon. Gani nag-viral ang ilahang video online. Daghan kayo nagsulti nga lisod daw ang sagiting-giting, ingana daw ko. So nag-ingon ko sa ilahang nga kana siya, dili na siya nato mahibawaan kung dili gid tama anto. So nag-decide gid mi magsaka sa giting-giting. Yung pag-hold lang ng mga rocks, yun yung medyo mahirap. Pag-abot sa peak, burarag, wala kay nag-change outfit pa. Naka-Filipiniana. Suwala nila ang sekreto mao ang daily workout. Si Nanay Nilieta, bisan senior na, kaya pa mo alsa og bugat nga mga dumbbell. Nahimo na sab daw nila kining banding maghigala. Instead na mag-maintain kami ng mga gamot,
ito na. Nakakabata siya, Azin. Kasi happy hormones naman siya eh. Kung mulantaw sila sa ilang mga pagsaka sa bukid, makaingon daw sila nga kaya pagyuday sa ilahang mga kabukugan ang hiking. Gani giplanuhan na sabdila sa kaon ang Mount Fuji sa Japan. Pero syempre kinahanglan pangandaman. Movement is medicine, kaya mag-move good tayo, mag-exercise tayo. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Kapin gatos ka mga obispo sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang nagkatapok sa Cagayan de Oro City alang sa 11 nga Bishop Plenary Session sa Mindanao. Ani report ni James Paulo Ya. Anaa karon sa Cagayan de Oro City ang 140 ka mga active o honorary bishops sa Catholic Bishop Conference of the Philippines kon CBCP alang sa gipahigayon nga annual retreat ug 11 plenary assembly sa Mindanao. Gipangunahan kini ni Vatican Secretary for Relations with States Archbishop Paul Gallagher ug Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles John Brown. Usa sa naisgutan sa plenaryo sa mga obispo ang ilang kabalaka sa nagpadayong nga epekto sa climate change. We have resolved to stand by our commitment as a conference of bishops to divest from financial institutions that are involved in businesses that are destructive to the environment, such as extractive mining and anti-life industries. Makigistorya ang simbahan sa mga dagkong kumpanya nga adunay dakong epekto sa kinaiyahan. Ginatun-an sab nila karon ang posibilidad nga pag-withdraw sa ilang mga investment sa maong mga kumpanya kung dili makapangita og solusyon sa problema. Alang sab sa isgutanan sa problema sa West Philippine Sea, kini na lang ang nahimong tubag sa obispo. Instead of a stand, we are coming up with a prayer. And I think you can read between the lines of the prayer and you would know what we're talking about. No? So we're not political leaders, we are spiritual and moral leaders. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Aron hinahinay nga makalingkawa sa programang 4Ps, nagpahigayon og 11 job fair ang DSWD Region 9 alang sa mga benepisyaryo niini sa Zamboanga City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dala ang iyang mga requirement naning palad nga makasulod og trabaho kining si Erica Lira, fresh college graduate atol sa job fair sa DSWD Region 9 sa covered court sa Barangay Camino Nuevo, Zamboanga City niadtong Biyernes. Para may experience na din po, sir. At isa na din po para magkaroon po ako ng budget po, makatulong. Usa lang si Erica sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino program sa DSWD-9 nga misalmot sa maong job fair. Sumala sa DSWD-9, ana sa kapin 700 ka mga bakanting trabaho gikan sa 12 ka mga kompanya sa syudad ang gihanyag atol sa aktibidad. As far as beneficiaries and 4Ps is concerned, yung hinahanap lang po natin sa ngayon for our facilitation ay 1, bona fide na 4Ps beneficiaries, 2, nandito sila sa Zamboanga City, and talagang mga poorest of the poor itong mga mag-a-apply ngayon. Kini ang 11 aktibidad nga inisyatibo sa DSWD-9 aron matabangan ng mga benepisyaryo, dili lang sa natad sa health and education, apan alang sab sa income and economic stability. Tumong sab niini nga matabangan sila nga makagraduate na o makalingkawas sa programang 4Ps. Kasi kapag halimbawa, ang ating mga 4Ps beneficiaries ay naging consistent na self-sufficient na sila, self-sufficient level, maaari na po natin silang i-facilitate para mag-exit unti-unti sa programang 4Ps. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka motorrider nga nakuhaan sa CCTV nga milikay sa misita kaniya nga traffic enforcer sa Zamboanga City, misurrender na.
Ani report ni Krisa Dapitan. Sa video, makita ang pagmando sa usa ka traffic enforcer sa Governor Camins Avenue sa Zamboanga City sa miaging semana. Samtang nagmando kini, dunay usa ka motor nga kalit mitungha tunga sa dalan o gustong motabok bisan nakahunong pa. Sa sunod nga clip, makita nga gipugan siya sa traffic enforcer. Apan midiretso gihapon kini hangtod sa nakaeskapo na. Nakahiyagom og minor injuries among enforcer. Hinuon ana sa maayong kahimtang. Ang maong CCTV footage dali nga mikatag sa social media. Apan adlong Biyernes, misurrender sa City Administrator Office ang 27 anyos nga lalaking motor rider nga nasayrang dili di ay taga Zamboanga City. Habla no, based lang también na information relata comigo after the meeting is ya tiene dole miedo kay unlicensed ele to file PS no nagunal daton traffic enforcer. Tungod sa gihimo sa maong motor rider, mag-atubang siyag patong-patong nga penalty sama sa pagdrive nga walay lisensya, reckless driving, paglikay sa flag down sa usa ka traffic enforcer, beating the red light ug counterflow nga anaa sa 15,000 pesos nga multa. Sa karon gi-impound sabang motor nga gigamit niini. Apan sumala sa City Administrator Office, dili lamang kuno kini ang labing unang pagsupak sa mga motorista sa mga traffic enforcer sa syudad. Reklama tamin dato mga traffic enforcer kay tiene daw mga motorista, tarabya kanila si tarda mandaman go no. Abarta amena sa pansina. Tiene bes nga net baha ta bombya. Busa nanawagan ang City LGU alang sa mga motorista nga respetuhon gayud ang mga traffic enforcer tungod dili sa basta-basta ang ilang trabaho. Sumala pa, kung adunay mga samang insidente, dili sila magduha-duha nga pangitaon gayud ang kinsang musupak sa balaod sa trapiko. Dale el proprio respeto con el mga diaton traffic enforcers. Kung tamira kita no hay culpa diaton mga traffic enforcers, ay buscakan también kami con el mga motorista, no? Kita viola con el ley de tráfico y ta se sintiduele con el daton mga traffic enforcers. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Usa ka patayng lawas sa babae nga dunay mga sama dinunggaban ang nakaplagan nga nagpalutaw-lutaw sa kadagatan sa Parang Maguindanao del Norte. Nakurat na lang ang usa ka mananagat nga nanagat sa lugar ni atong Sabado sa hapon dihang kalit mitimaw sayang atubangan ang usa ka patayng lawas sa babae nga nagpalutaw-lutaw sa dagat sa sitio Lantang Dato, Barangay Limbayan, Bongo Island sa Parang Maguindanao del Norte. Ang biktima nagsulob og pula nga underwear, nakamaong pants ug puti nga sapatos. Doon na kini mga samad dinunggaban sa agtang, braso ug dughan ug sa tiyan niini. Wala pa maili sa otoridad ang identity sa maong babae. Nalubong na matud pa kini. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Nagreklamo ang pipila ka mga nasamdan aton sa nahitabong pagbusikad sa usa ka bodega sa mga pabuto ni adtong Sabado. Gumikan sa wala pa kunoy ayuda nga nadawat gikan sa tag-iya mismo sa maong bodega sa mga pabuto. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gibutiyag sa pipila ka mga residente kinsa nasamdan aton sa pagbusikad sa usa ka bodega sa mga pabuto niadtong June 29 sa Marcos Drive, Barangay Tituan, Zamboanga City nga wala pa kuno sila'y nadawat nga hinabang gikan mismo sa tag-iya sa maong nasunog nga bodega. Kahinumduman nga miabot sa 5 ang patay ug kapin 30 ang samdan tungod sa hitabo. Wala sir. Nakalabas namin sa general na sarili ko na ang pera. Gawas sa personal nilang gibayaran ang ilang pagpatambal. Miangal sabang uban sanglit naapektuhan sabang ilang panginabuhian. Mao na mo gina problema ron kay patay na kong tindahan gali wala gyud minadawat mas piso pa. Nana mga blatter. Matud sa ZZDRRMO nga sa tala sa Zamboanga City Police, halos 70 na ang nagreklamo kinsa nagpaabot nga matagan og ginabang gikan sa maong tag-iya. Hinuon sumala sa ZZDRRMO, nakatakdang atubangon sa tag-iya ang maong mga nagreklamo sunod semana. Kiniinig mahuman ang ginahimong Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Gipasabot sa ZZDRRMO nga sa maong Ardana, makita kung pila ang kantidad sa mga nangadaot nga infrastruktura, lakip ang medical needs sa mga biktima. Makatabang kini aron masayran kung pila gyud ang bayronon sa tag-iya. The task force Ardena will be out as soon as possible and to submit a report on or before July 12 because we intend to meet and sit down with the complainants. The complainants, of course, with the other party.
El Dueño del Pyrotechnics and some other personalis for a discussion or try to see what can be done regarding the mga complaints. Samtang gilaraw sab sa LGU nga hatagan og dugang hinabang ang mga biktima, tag 20,000 pesos alang sa kabanay sa mga namatay. Samtang makadawat sab og anaa sa 8 to 10,000 pesos matag usa ang kapin 30 ka mga nasamdan depende sa medical assessment. Gilaraw sab ang pagpanghatag og hinabang alang sa uban pa nga naapektuhan ang negosyo gumikan sa insidente. There are those na may pwede trabaho kay afektaw nila negosyo. Siguro we will also level this off with the DOLE and how we can help together with DSWD para man address your concerns. Nagpadayon pa ang investigasyon sa maong hitabo. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ipasidunggan ang usa ka pulis sa Zamboanga City kinsa miresponde atol sa insidente sa pagpamusil nga minisulta sa pagkamatay sa usa ka sospek ug pagkaaresto sa kaubanan niini. Nakadawat og pasidungog si Police Staff Sergeant Albazir Ismael gikan sa lokal nga kagamahanan sa Zamboanga City tungod sa gipakita niining kaisog diyang miresponde sa usa ka insidente sa pagpamusil sa barangay Talon-Talon, Zamboanga City ni adtong June 25. Sumala sa LGU angay pasidunggan namong pulis tungod wala kini nagduwa-duwa sa pagresponde bisan armado ang mga sospek nga misangko gayud sa engkwentro. Kinumduman nga pauli na among pulis diyang naaktuhan ang pagpamusil sa riding in tandem suspects sa usa ka 38 anyos nga lalaki. Patay ang biktima apan naaresto sa among pulis ang usa ka sospek ug napatay atol sa engkwentro ang laing sospek. Gawas sa plak nga gitunol kaniya nakadawat sab siya og 50,000 pesos cash. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may bisita sa probinsya sa Lanao del Norte kung asa iyang gipangunahan ang paghatag og titulo og farm equipments sa mga mag-uuma sa Rehiyon GIS. Ano ang report? Adlawng Biyernes, may bisita si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa tubod Lanao del Norte kung asa iyang gipangunahan ang paghatag og Certificate of Land Title og e-title sa mga mag-uuma sa probinsya o kasikbit nga mga lugar. Miabot ngadto sa kapin 2,120 ka mga agrarian reform beneficiaries gikan Lanao del Norte, Bukidnon, Misamis Oriental ug Misamis Occidental ang natagaan og titulo. Gawa sa pag-apod-apod sa presidente sa Certificate of Land Ownership ngadto sa mga mag-uuma dinhi sa Lanao del Norte. Iya sab gitunol pinaagi sa Department of Agrarian Reform kining mga state-of-the-art farm machineries and equipments nga magamit sa mga mag-uuma. Ako naglaom nga kini maghatag kaninyo og seguridad og otonomiya sa paghimo og desisyon mahitungod sa inyong mga yutang giugmad aron usab mapalambo ang inyong panginabuhian. Matod sa presidente, gawa sa titulo nga gipanghatag, nag-apod-apod sab sila og 10,000 pesos nga tabang gikan sa DSWD. Pagkatapos na ibigay na ang titulo ng lupa, ay tuluyan magkaroon ng suporta. Kaya't nagbigay din po tayo, nandiyan po naka-display yung iba dyan sa labas, yung mga makinarya, mga traktor, mga thresher, mga sheller para sa mais. Ito po para matulungan natin ang ating mga agrarian reform beneficiaries. Usa ang kooperatiba ni Salvador Tameses sa Lala, Lanao del Norte sa mga nakadawat o ginabang. Utilize ka naman isa para magamit yun, magpahimuslan sa mga membro na mo o dili pod membro within the community. Gibutyag sab ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III nga nagahatag sab sila og libreng legal services sa mga mag-uuma nga adunay land disputes. In fact, kailan lang ang agrarian reform ay nag-hire ng mga additional 46 new lawyers sa agrarian reform. At ito ay ating mahigit sa 46 yata Ito ay ikinalat natin sa iba't ibang rehiyon upang matulungan ang ating mga magsasaka sa kanilang mga kasong hinaharap. Gawas ni ana, nagpahimangno usab ang opisyal ngadto sa mga nakadawat og titulo nga bisan pa man ilahan na ang mga yuta, dili nila kini pwede ibaligya sulod sa napulo ka tuig. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez
para sa One Mindanao. Pagsuporta sa mga local coffee business sa Zamboanga City tumong sa Gipaygayng Coffee Fest sa syudad. Ano yung report ni Efren Mamak? Hot brewed coffee ba o iced coffee ang imong ginapangita? Worry no more kay dunay local coffee shop sa Zamboanga City nga nagabaligya og dekalidad nga klase-klaseng coffee drinks. Kini atol sa Coffee Fest kung asa unom ka local coffee shops ang mipasigarbo sa ilang mga specialty. Kining usa ka coffee shop gibida ang ilang kape nga gama sa Arabica beans nga gina-brew sulod sa 4 ka minuto. Arabica beans kasi sir na ginagamit natin, hindi siya masyadong like acidic po. Kaya okay po siya sa mga medyo sensitive yung tiyan. Duna say flavored iced coffee alang sa mga nangita og twist. Bestseller po namin po yung iced caramel macchiato po. Swak sab ka sa panlasa sa mga coffee lover? Sarap, matamis. Sumala sa nag-organize sa mong event. Paagi nila kini aron tabangan ang mga local o gagmayng mga negosyo nga mapaila pa sa publiko ang ilang mga ginabaligyang kape. What they offer, so this in return supports them. They get the exposure that can help them, awareness of their brand, ganon. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Para lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapan nga pagserbisyo sa nasod.